That's why prayer is very important. The one way that we can reach the heart of God is by prayer. And when we pray, Bible says that ask, sabi ng Bible, call unto me, and I will answer thee, and should great my things, which thou knowest not. Open your Bible, please, in the book of Luke, chapter 22. Luke, chapter 22. Are you happy tonight? What is the Baptist favorite? Okay. Luke, chapter 22. Shall we all stand up, please? Sa aklat ni Dr. Lucas. Well, praise the Lord. That's a good crowd tonight in our prayer meeting. And we need to beg on God that next time we're going to fill up the balcony. And I believe that if it's Sunday is important, Wednesday is important. So, salamat sa Panginoon. Luke chapter 22. Kung nakuha niyo na po, give me a loud amen. Basahin po natin from verse 1 hanggang 6. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. And the chief priests and the scribes sought how they might kill him, for they feared the people. Then entered Satan into Judas, surnamed Iscariot, being of the number of the 12. And he went his way and communed with the chief priests and captains how he might betray him into them. And then were glad, and he promised and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita na aming binasa. Pagpalain niyo, Panginoon, na ito'y maging pagpapala sa bawat isa sa puso amin. Lord, help us to learn. Help us to listen. And I pray, O God, that the Holy Spirit will work in our hearts. And I pray that we are going to focus on what you want us to do. Forgive us of our sins. Thy name be lifted up. I pray for those kids that somebody is teaching to them, that they might come to know thee as their Lord and Savior, and also for our first-time visitors. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Be seated, please. Next, kung pansinin natin, mga kapatid, ay ang sa verse 3. The Bible says that then entered Satan into Judas, surnamed Iscariot, being of the number of the 12. Tandaan po natin, mga kapatid, na minsan mayroong mga bagay sa Biblia o sa buhay Kristiyano na hindi natin maunawaan. Sa talatang ating mga binasa ay alam natin na ito ay si Judas, ay isa sa mga apostle ng Panginoon. Pero dumating yung pagkakataon na kanyang tinalikuran ng Panginoon at itinatwa niya ang Panginoon, pero hindi mo maintindihan ano po. Sapagkat for 3 years, Judas saw all the good works of Jesus performed. Nakasama niya yan eh. Talagang nakasama niya. Si Judas. Siguro very active to. Kasi hindi siya pwedeng i-appoint na maging treasurer kung hindi siya active. Marahil kasama din to sa soul winning. Marahil ito ay choir member. Marahil ito ay usher. Wala ko sinasabi dito sa atin, mga kapatid. Pero kasama siya, pero still, kanyang itinatwa ang Panginoon sa mga kaaway niya. Sa isang salita ay parang itrinaydor. Kalahin mo yan, 3 years na kasama. 3 years. Kasama niya ang Panginoon, nakita niya ang ginawa ng Panginoon. Kaya minsan hindi natin maintindihan bakit ginawa niya yun. Nakita ni Judas, ng mga apostles, especially ni Judas,
paano si Kristo nagpagaling ng mga may sakit. Pinakita niya, nakita yung mga miracles na ganiwa. Yung pong bulag, pinadilat ng Panginoon, nakakita. Kita rin yun ni Judas. At yung pong pilay na pinalakad niya, nakita niya rin. So, yung binuhay ni Kristo mula sa mga patay, nakita niya rin. Pero ano kaya, mga kapatid, ang naging dahilan, bakit itinatwa niya ang Panginoon? Kaya minsan, minsan may kita natin na very active. Hindi pinag-uusapan dito kung ilang taon, hindi pinag-uusapan dito kung sino tayo. Kaya dapat aayusin natin yung ating personal relationship with God. Yun ang napakahalaga. Nakakalungkot. Tandaan po natin na, alam nyo, isang tao pwedeng maglingkod sa Diyos, makikita natin na 3 years, pero pwedeng gamitin ng diablo. Pwedeng gamitin ni Satanas, mga kapatid, para sirain ang Panginoon. Para sirain ang gawain ng Panginoon. Pero ang katugunan dito, mga kapatid, ay ito kung bakit nangyari yun. He made himself available. He made himself available for Satan's use. Pinayagan niya na siya'y gamitin. Sapat ang sabi nun sa verse 3, tingnan nyo, then entered Satan into Judas. Pinayagan niya. Pero tandaan po natin, I do believe, pag ikaw ay anak ng Diyos, hindi na siya pwedeng makapasok sa iyo. Sapagkat ang iyong katawan ay tirahan ng banal na Espiritu. Yan sabi ng Bible. Kaya dapat sure natin na tayo ay saved. Hindi pwede yung save-savean. Sige, kasi pag ikaw ay save-savean, ang pupuntahan mo, dagat-dagatan. Kaya dapat sure 100%. Hindi sapagkat ikaw ay choir member, ikaw ay punta sa langit. Hindi sapagkat ikaw ay usher, punta ka sa langit. Hindi sapagkat ikaw ay Bible student, punta ka sa langit. Hindi sapagkat ikaw ay PA operator, ay punta ka sa langit. Delikado yun. Dapat tiyak natin. Amen? Alam niyo mga kapatid, pag ang puso natin ay masyado tayong bitter sa iba, hindi natin binabantayan ang ating puso, mga kapatid, madali yan. Yan ang target ng diablo para sirain ang ating buhay. Akalain mo kung ikaw ay bitter, ano ba bitter sa Tagalog? Hindi, yung... ano sa Tagalog ang bitter? Ang palaya. Yung puot, may mga puot. Siyempre, puot sa kapait. Yun ang synonym nun, okay? Yung bitter ka sa iba, masama ang loob mo sa iba, matutulog ka. Paano ka kaya mag-pray? Paano mo ka pinag-pray yung kinapupuutan mo? Alangan namang ipag-pray, Panginoon, patayin niyo na. Hindi pwede yun. Baka ikaw mauna eh. Sabi ng Bible, love your brother, love your sister, love one another. See? Ay, minsan kasi kaunting bagay lang, sisilipin na kaagad. Bakit siya mas binibigyan ng pabor kaysa sa akin? Mag-iingat tayo sa mga ganyang ugali, mga kapatid. Ilang bagay po ang nais kong makita natin dito. Bakit itinatwa? Bakit trinaydor ni Judas si Kristo? Ay pinagkatiwalaan siya. Well, alam nyo, walang record si Judas na na-witnessan. Sinira niya yung tiwala ni Kristo sa buhay niya. Alam nyo, pag tayo mayroong gawain o tungkulin pinagkatiwala sa atin, ang Diyos ang nagtiwala niyan. Kaya dapat nating mahalin.
Ilang bagay na nais ko makita natin na siya ay naging available para gamitin ni Satan. Number 1, look at in verse 4. Anong sabi doon sa verse 4? Ang sabi po sa verse 4 ay ganito. And he went his way. So, Judas went his way. Tandaan po natin, tumigil siyang maglingkod sa Diyos. Sapagkat nadismaya siya sa sistema ng Panginoon. Hindi lahat ng sistema ng pastor magugustuhan nyo. Pero yan ang inilagay ng Diyos na leader, pero dapat sundin. At hindi lamang dapat sundin, kundi ipag-pray. Andiyan kayo ang dapat na nagpipray sa leader. Kayo ang nagpipray sa inyong area captain. Kayo nagpipray sa inyong group leader. Kayo nagpipray sa mga musician. Kayo ang nagpipray sa choir director. Kayo nagpipray sa mga Sunday school teachers. Kayo nagpipray sa mga teachers sa academy. Kayo nagpipray sa mga teachers sa Bible college. Hindi lahat ng leadership ay magugustuhan. Tapos si Judas. Hindi niya nagustuhan. Nadismaya siya. Sino nga yung ay kung si Judas ang sinunod, anong mangyayari? Di wala tayong kaligtasan. He went his way. Tandaan po natin, ang daan ng Panginoon ay iba kaysa daan ng tao. Kahit na sa patungo sa langit, ang pagpipinitensya hindi daan patungo sa langit. Si Maria hindi daan patungo sa langit. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparurong sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hindi relihiyon, kundi relasyon ang mahalaga. Ang sabi ng Bible, once you receive Christ in your heart as your personal Savior, the Bible declares that your sins are forgiven and you become a child of God. Mga kapatid, ay kung magpipinitensya pa tayo para tayo makarating sa langit, ay paano yung PWD? Paano magpipinitensya yung naka-wheelchair? Paano makapagpinitensya yung bulag? Pero si Bartimeo, kahit na bulag, siya naligtas. Amen? Tapos na, sabi ng Panginoon, it is finished. Tinapos niya na ang ginawa niyang kaligtasan doon sa bundok ng Kalbaryo. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, anumang paraan natin na hindi ayon kay Kristo, yan ay mali. Are you listening? Yan ay mali. Ano sabi nyo sa Isaiah? I think 55. Isaiah 55. Tingnan niyo po sabi ng Bible. Isaiah 55. Verse 8 and 9. Verse 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. Sino may sabi? Saith the Lord. Clear yan, mga kapatid. Meron sa ating buhay, tingin natin ay tama, mali. Pang ginagawa ng isang tao, pero hindi mo alam kung paano. Pag hindi mo alam, aminin na natin, hindi ko alam. Ako talaga, wala ako masyadong alam pagdating sa electronics. Wala talaga, inaamin ko. Pinanganak ko, wala pa yung mga cellphone na yan. Naalala, pag kami nagtatawag-tawagan, lata ng gatas, tapos may sinulid. Tapos, hello, kamusta ka na dyan? Pero ngayon, pambihira, isang pindot mo lang, nandun na. Iba ng panahon ngayon. Kaya mga kapatid, look at sa verse 9. Tingin sabi ng Bible sa verse 9. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Can you imagine? Sino po ang nakasukat na kung gaano kalayo ang langit sa lupa? Kahit na yung mga nakapunta sa buwan, hindi nila alam kung gaano kalayo. Ganyan ang standard ng Diyos.
halos hindi natin kayang abutin. That's why we need to raise the standard high. Pag hindi natin naabot, mataas pa rin. Are you listening? Your ways is not my ways. Sabi ng Panginoon, your thought is not your thought. Kaya, tingnan nyo, kung iaangkop, kung sasang-ayon ang Diyos sa ating daan at sa ating pag-iisip, saan natin dadalhin ang Diyos? Dadalhin mo yan sa casino. Saan mo dadalhin yan? Sa nightclub, sa inuman, sa fraternity. Pero, kung ikaw ay anak ng Diyos, dadalhin mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Ipipreach po natin yan. Mga kapatid, tandaan po natin, ang Diyos interesado sa anumang ating ginagawa na kung mali, itatama niya. Are you listening? Kaya nga nandito tayo sa simbahan. The church is the place where we are to be corrected. Eh kung ayaw mong magpatama, ay huwag ka magsimba. Di magaling ka, magtayo ka ng simbahan. Ilagay mo, the perfect church. Oh, ayos naman yun. Perfecto kang makasalanan. See? Eh, dapat tayo, may puso tayong humble heart, willing na itama ng Diyos. Sabi ng Bible, there's none that do it good, no, not one. There's none that understandeth, no, not one. Tama, saan ba tayo pinulot ng Diyos? Sige nga. Saan tayo pinulot ng Diyos? Pinulot tayo ng Diyos sa daan patungo sa impyerno. Salamat sa Panginoon. Somebody, alalahanin mo kung sinong nahirapan sa'yo mag-witness. Alalahanin mo. Naalala ko na si Pastor Porto, pagparating na yan, tatakbo na ako. Ayaw ko. Punta ako doon sa inuman. Oh, ay nahuli ako eh. Kasi sabi ng tatay ko, nung ako'y ayaw sumunod, pinalayas niya ako. Nung ako'y bumalik, sabi niya, bakit ka bumalik? Susunod na po. Ay talagang hindi na ako mag-absent. Sunday afternoon, about 3:30 in the afternoon, nagpipreach si Pastor Porto about hell. Yun. Eh pag hindi ka natakot sa impyerno, kahit na mayroon pang fireproof ikaw, doon ka pa rin sa impyerno pupunta eternally. Dapat magpaturo tayo sa Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos interesado sa buhay natin. Huwag natin gawin, especially the work of God, let us not accomplish the work of God in another way. It must be God's way. He went His way. Kasama niya na ang Panginoon eh. Ibig sabihin, humiwalay siya. Tanong, saan napunta yung mga naghiwalay sa Panginoon? Number 2, not only Judas went his way, but Judas communed with the enemy. Akalain mo yan? Sabi ng Bible, nakipag-commune siya doon sa mga kaaway, yung mga ayaw sa Panginoon. He communed with the enemy. Tandaan po natin, mga kapatid, ating matatagpuan lagi ang maling crowd pag tayo ay dumaan sa sarili nating daan. Are you listening? Are you listening? Wala hong nagkakamali ng lakad o ng paraan pag ikaw ay nasa paraan ng Diyos. Amen? Pag ikaw ay nasa paraan ng Diyos, hindi ka magkakamali. Why? Because Jesus is the way. Jesus' way is soul-winning way. Jesus' way is the King James Bible way. Jesus' way is the loving the sinners. That's why we strongly believe in soul winning, and that is the main thing, and that is the heart of God. Pag minahal mo ang puso ng Diyos, mamahalin ka ng Diyos.
Tandaan po natin yan. That's why Jesus' way is the holy living way. Jesus' way is the old pathway. Kaya once you start communing with the wrong crowd sa kanilang books, sa kanilang mga conferences, marami nag-imbita sa aking conference, pero sabi ko, magkaiba po tayo. Prangkahan na po ito. See? Kaya hindi basta libro, basahin mo. Marami mga libro ngayon na, naku po. Ako, alam niyo makikilala mo ng libro, depende sa author. Pag ang author hindi niwala sa Independent, Bible-believing, soul-winning Baptist Church, hindi ko binibigyan ng pansin yan. Kasi baka maliligaw ka. Maliligaw ka. Kaya dapat sold out tayo. Sold out tayo. At dapat matuto tayong magtanong. Okay ba ho kaya ito, Pastor? O kaya sa iyo, Sunday school teacher, okay ba itong librong ito? Ang nakalagay po, salvation can be lost. When you read it, you are going to lost. You're going to lose your way. See? Halimbawa, libro nakalagay, Mary is the mother of God. Babasahin mo ba yun? No, Mary is not the mother of God because God has no mother. Mary is the mother of man, Jesus. Sa kanya ipinanganak. Sabi ko, nag-iisip ko maggawa ng trucks eh. It's about Mary. Mary is the loving mother. But he is not the mother of God. Amen? So he communed with sinners. Sabi nga ay, who we spend with and whom we commune with will tell our destiny. Ano sabi ng Bible? Sa 1 Corinthians 15 and verse 33. Ano sabi ng Bible? Sa verse 33. Verse 33. Be not what? Deceive. Why? Evil communication corrupt good manners. See? Evil communication corrupt good manners. Kaya, dapat pumipili ka kung sino yung ka-fellowship mo. Fellowship, hindi marites. See? Huwag yung hanapin yung maging kamaritis mo. Sisirain niya ng buhay mo. E sasabihin na, hindi na siya nag-a-attend pagkatapos sasabihin ang kasiraan dito sa simbahan. Paano mo niya nalaman? Meron niyang connection. Mga kapatid, wala pa naman hong perfect church. Kung mayroon man, huwag kang pupunta ron. Hindi na perfect. Tandaan po natin mga kapatid. At alam natin na pagka pumili ka ng mga crowd na pupuntahan mo na hindi mo katulad paniniwala, tandaan mo, it always lead to compromise and destruction. Ito yung mga kabataan ngayon kung sino mang kinukopya. Pag hindi basketball player, singer. See? At marami na ngayon talagang bading. Hindi sapagkat nagsusuot ng, kung lalaki ka at nagsuot ka ng palda at blouse, babae ka na. Oh, Judas, he went his way. Judas communed with the enemy. Number 3, Judas
made the money his focus. You know, Judas is more concerned of money than doing the right way. Kaya dapat mag-ingat tayo. Anong ni-result nung pera ang kanyang focus? Sinira yung relasyon niya sa Panginoon. See? Tandaan po natin mga kapatid, don't make all decisions that the basis is money. Lilipat ako sa simbahan na ito kasi doon baka mayroon akong mapapag-utangan at wow. Sisira yan ng buhay. Are you listening? Ha? Dapat ay ingatan po natin yan, mga kapatid. Dapat tayo ay, huwag natin kalilimutan, we are only steward of what we have. What we need to do is to be faithful steward. Isang araw, tingnan nyo, alam, pagka lumayo ka sa Panginoon, hindi lang ikaw masisira eh. Pati pamilya mo, mapadamay. Pati kasama mo, mapadamay. Oh, si Jonah, he disobeyed God. Oh, punta siya sa Nineveh, pumunta siya ng Tarsis, sumakay sa barko. Yung mga nandun sa barko, wala namang kasalanan yun. Sino lang talagang ginaruti ng Diyos doon? Si Jonas. Lumubog, napadama yung iba. Kaya dapat tayo ingat, mga kapatid. Huwag tayo mag-focus sa pera. Walang masama sa pera. Eh, kung sino man sa inyong masama, nasasamaan kayo sa pera, bigay nyo sa akin. Ang masama, yung ibigay mo yung pera. Yun ang masama. Na ipagpalit mo ang pera sa Diyos. Kalahin mo yan. Dahilan lang sa pera, tingnan nyo mga kapatid, ang ano ng tao, tingnan nyo. Takot, walang pagkatakot sa Diyos. Takot na takot mag-absent sa trabaho, pero hindi takot mag-absent sa church. Tama kaya yun? Alam niyo mga kapatid, hindi problema ang pera eh. Pag maayos ang paraan mo, walang anak ng Diyos na nagpalimos ng tinapay. Na sumusunod sa Panginoon, nagpalimos ng tinapay. Tingnan niyo, because of material things, minsan doon sa rich man in Lazarus, we always, ginagawa nating hero ay si Lazarus kasi pulubi. Pero tingnan niyo, nakapasok na siya sa bahay ng mayaman, nakakain na, pero hindi niya man lang nabanggit. Ipakilala ang Panginoon. Kaya yung mayaman punta sa impyerno. Ang mahalaga sa kanya ay yung mga nalalaglag doon sa mesa ng mayaman na pinupulot niya kasi pag ang mayaman kumain, pag hindi na nalasahan, laglag na yan. See, hindi katulad sa atin. Ako, naranasan ko talaga. Noong kumakain ako ng chicken, pambira, pati buto. Pati nasa loob ng buto, ang tag nun? Ha? Bone marrow? Bakit yung bone marrow? Minsan, kasama na yung bone. Yung malambot. Di ba? Oo. Talagang ganun. Pero, itong si nakapokus. Akalain niyong ipagbili ang Panginoon ng 30 pieces of silver. Pag binasa niyo sa Old Testament, ang 30 pieces of silver, ayan ang pagbili ng mga slave. Yung slave, bibilhin yan, ay 30 pieces of silver. Akalain mo si Kristo, ginawa ni Judas, ang kapantay ay yung mga slaves, worthless.
30 pieces of silver. Just because of money. Hindi nyo ba minsan nangyayari niya sa mga Kristiyano? Dahil lang ng pera, sabi, magbabayad ng utang, magmimit kami sa ano, kailan linggo, o sige. Abay ko, inimbitahan mo sa church. Sa church tayo magkita. Kasi gusto ko, pag natanggap ko, magbigay agad ako ng tithes. Sino kayang gano'n ano? O sige, basta tayo dun sa mall. Sa hapon na lang ako a-attend. Akala mo, pinagpalit mo yun. Samantalang ang iyong wisdom na makukuha mula sa salita ng Diyos na ipinangaral ay hindi kayang bilhin ng kayamanan ng sanlibutan. $30 pieces of silver. Wow. Ano sabi ng Bible? For the love of money is the root of what? All evil. See? Pag-ibig sa salapi. Mga kapatid, sabi ko sa inyo, walang masama sa salapi, pero yung ibigin mo, ipagpalit mo ang Panginoon dyan. Ang tanong, mga kapatid, saan ba tayo pinulot ng Panginoon at anong meron ka ngayon? Nagkakaunawaan ba tayo? Abay, kung kikwintahan tayo ng Panginoon, at gagarutihin tayo sa ating mga pagkukulang, ay pambihira. He went his way, he communed with the enemy, and he made money his focus. And then, number 4, Judas found fault with Jesus' way. Alam niyo kapatid, hindi niya ipagbibili ang Panginoon kung siya nanampalataya kay Kristo. Nadismaya nga siya eh. Na nang makita niya, iba itong puntering. Akala kasi ni Judas, si Kristo ay sasama sa mga political na tao. Politician. Kasi yung mga high priest. See? Kala niya sasama doon, ay nakita niya, talagang purely spiritual, humiwalay siya. Sabi ng Panginoon, ayaw ko sumama sa kontraktor na yan. Tandaan po natin, pag ikaw ay nasa tama, mga kapatid, and when you join the wrong crowd, you always see it. Sino naglagay niya sa isipan mo, kundi ang Diyos? Aren't you glad? No, for 47 years, we stick to the King James Bible. And we stick that we don't believe in Calvinism. We believe in Baptist baptism. Pinakakalungkot yun, nasa CBBC ngayon eh. CBBC pa rin, pero Calvinist Bible Baptist Church. Ha? Pira. Tandaan natin mga kapatid, maraming umaalis sa Panginoon sa gawain ng Diyos pag hindi nila nagustuhan ang pamamaraan ng simbahan. Hindi naman ipapakita kung mali ang pinanggagawa. Pag hindi nasunod yung gusto nila, aalis. Mga kapatid, saan ka pupunta ng simbahan na gusto mo lahat ang masunod? Magtayo ka kaya ng sarili mo. Mga kapatid, hindi lahat ng gusto natin masusunod. Ay, pero talagang hindi ko maunawaan to si Judas hanggang ngayon. 3 years. 3 years. Nakasama mismo ng Panginoon.
After 3 years, pinayagan niya na siya ay maging available na gamitin ni Satanas. Nakakalungkot yung mga kapatid. And then the last one. I said number 1 is what? He went his way. Number 2, commune with the enemy. Number 3, made money his focus. Number 4, he found fault with Jesus' way. Pabira. Siyang nakakita na mali ang ginagawa ng Panginoon. Di siya nang tama. Ang tindi nito, ano? Talagang Judas. Sabagay, mga tricycle driver, masamang impresyon kay Judas eh. Nakalagay doon, God knows who does not pay. Huh? And then, the last one, Judas sought better opportunities. Ang pinakang magandang opportunity, mga kapatid, binigay sa atin ng Diyos. Yung tayo ay sumunod. Nagbinigyan tayo ng buhay ng Diyos na sumusunod sa Kanya. Just to be faithful. Yun ang dapat natin, mga kapatid. Kung meron man tayong iingatan sa buhay natin, yung faithfulness natin sa Diyos. Sapagkat yun lang ang maririnig natin sa langit. If you are faithful, you need to guard your faithfulness. Bantayan mo yan. Don't miss the instruction of God in your life. Stay faithful with the Word of God. Bantayan mo yan kasi pagdating sa langit, yun lang sasabi ng Panginoon, well done, thou good and faithful. Bantayan natin yan, mga kapatid. Kaya dapat magkaroon tayo ng tamang attitude sa pagsunod sa Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, kahit na, kung gusto maging popular, ayun, si Judas naging popular. Pinayagan niyang gamitin siya ng dyablo. Akala mo yun, ang kakontak niya yung mga high priest. At nag-offer sila ng pera. Can you imagine that? Kasi inofera ng pera, pumayag. Eh, ang Bible laging tama. For the love of money is the root of all evil. Mga kapatid, ingat po tayo. Wala itong exemption. From the pastor down to the members. Pag hindi natin binantayan ang ating pananampalataya at yung ating pagkatakot sa Diyos, mga kapatid, delikado yan. Madala tayo ng ating emosyon, mga kapatid. Guard your heart. Ano sabi ng Bible doon sa Ephesians chapter 4 and verse 27? Ephesians chapter 4 and verse 27. Ang sabi ng Biblia ay neither give place to the devil. Guard your heart. Amen? Nadismaya si Judas gawa sa pag-ibig sa pera. Nawala ng tiwala sa Panginoong Hesus. Pinagpalit ang Panginoon sa halagang 30 pieces of silver. Na yung halagang yun, it is the worth of the slave. How are we going to treat Jesus Christ? How are we going to treat God in our life? We are from worthless. At ang Diyos ang nagbigay sa atin ng halaga. Ano yung halagang yun? The blood of Jesus Christ shed on the cross of Calvary. Kung hindi ka pa naglilingkod sa Diyos, it's time for you to start serving God. Kaya ito si Judas, pinayagan niyang ma-influensyan siya ni Satanas. Kaya ang tanong, who is influencing you? At saan ka dinadala na nag-i-influensya sa'yo? Where are you heading for? If you're influenced by somebody, where are you heading for? Where is your direction?
I am begging on God every time I pray, day and night, that this church, Christian Bible Baptist Church, San Pedro Laguna, will be always on the right direction. This one will be the one to guide us. This is the basis of the leadership of this church.